Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Ngayon po gusto ko pong batiin si Harold, si Loie, si John, si Rusty na nakakasama po natin tuwing 8 p.m. dito po sa ating online discussion patungkol po sa mga devotions po natin. Now, yung ating series po ngayong linggo ay Trusting in God's Plan. I hope and pray na bawat isa po sa atin ay mas lalong lumalim sa pagtitiwala sa Diyos at pagtitiwala sa Kanyang plano. Yung Diyos po walang planong masama sa atin. No? Kailangan lang nating panampalatayahan yun. No? Yung Diyos walang masamang plano sa atin. Kaya po kailangan natin magtiwala sa plano ng Diyos sa ating mga buhay. Now, ang plano ng Diyos minsan mahirap unawain. Bakit? Diyos siya eh. Tao tayo eh. Kaya ganun lang kasimple yan, no? Bakit minsan ang hirap intindihin ng sitwasyon natin, ng mga nangyayari sa buhay natin? Bakit minsan ang hirap unawain ng plano ng Diyos? Kasi nga, Diyos siya, no? Iba yung thinking niya, iba yung mindset niya, iba tayong mga tao. Kaya po sabi dito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sa Tagalog po, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, ganon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Basically, sa mga talatang ito, sinasabi ng Panginoon, ito yung isip ko sobrang taas, sobrang lawak, infinite. Pero yung isip ng mga tao, finite, ibig sabihin, very limited lang. Tapos maliit yung perspective, nearsighted. Kung ano lang yung malapit na yun lang hanggang dun lang. Kung ano mangyayari bukas, yun lang nasa isip. Pero yung plano ng Diyos, eternal, pang walang hanggan. Kaya sabi ng Panginoon, "For my thoughts are not your thoughts." Now, sinasabi po ito ng ating Panginoon sa mga Israelita na hinayaan niyang dumanas ng pugon ng pagdurusa nung sila'y pumunta sa Babylonia. Kumbaga, pinalaya sila ng Panginoon sa sarili nilang bansa at ginawang mga bihag doon sa Babylonia. At dito po sa Isaiah 55, dito na yung panahon na papalayain na sila ng Panginoon. No? Mula Babylon, babalik na sila sa sarili nilang bansa. Tapos na yung pagdidisiplina ng Diyos sa kanila. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, God's thoughts are higher than our thoughts. Yung pag-iisip ng Diyos, mas mataas kaysa sa ating pag-iisip. Alam niyo po, itong mga talatang ito, gusto ko talaga to eh. Ito yung lagi kong binubulong sa sarili ko pag hindi ko naiintindihan yung sitwasyon ko. Pag merong ginagawa yung Diyos sa buhay ko na hindi ko maunawaan, sasabihin ko lang, "Lord, your thoughts are higher than my thoughts. Your ways are higher than my ways." So tandaan po natin, yung pag-iisip ng Diyos hindi katulad ng ating pag-iisip, masyadong limited yung kaunawaan natin. Pero yung kaunawaan ng Diyos pang walang hanggan. Isipin niyo na lang po, para tayong mga uod. Yung mga uod ang natatanaw kung ano lang yun nandiyan sa paligid niya. Pero yung Diyos, agila, natatanaw ang kabuuan ng istorya. Natatanaw merong bird's eye view, nauunawaan ng lahat ng bagay. Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos na siyang nakakaalam ng kabuuan ng istorya natin. Now, yung istorya natin, maraming ups and downs, maraming mga pagsubok, maraming mga, parang sa tingin natin, unnecessary, mga trahedya. Pero sa isip ng Panginoon, iba eh. Eternal eh. Hindi nga lang istorya natin dito sa mundo yung kanyang pinaglalaanan ng pansin, kundi yung kabuuan ng istorya, yung pangwalang hanggang istorya, yung nasa isip ng Diyos. Nandun yung plano niya. Kaya hindi tayo dapat magreklamo sa Diyos eh. God's thoughts are higher than our thoughts.
Pangalawa po, God's ways are higher than our ways. Dahil ang isipan ng Diyos, lubos na mataas kesa sa atin. Pati ang kaparaanan niya ay hindi katulad ng kaparaanan ng tao. Para po yung yung anak ko po, nung mas bata-bata pa yung anak ko, yung laging nadi-discover na kung ano-ano. Lagi siyang pumupunta rito sa socket, yan sa power outlet na yan. Tapos itutusok niya yung daliri niya doon, or meron siyang mga panghihinuli na metal, ipapasok niya doon, or kahit anong pwede niya ipasok doon sa mga butas-butas ng na yan, kuryente na yan. So, hindi niya nauunawaan yon, no? Wala pang 1 taon hindi niya nauunawaan yon. Pero ako nakakaunawa nung nangyayari na yon. At ako, ginagawa ko, kaysa makuryente siya, pinipiti ko siya. There was a time na nag-experiment ako. Paano ko kaya ma-communicate sa kanya na delikado yon? So, sa tuwing ipapasok niya yung daliri niya doon, pipitikin ko yung kamay niya na ganyan. So, mararamdaman niya na may pain. Sa isip ko, mas mabuti na yan kesa sa makuryente ka. No? Dati kasi binibilang ko ng mga plug yan Kinukot-kot niya, tinatanggal niya. Tapos pag nakita ko, natanggal na naman, susuksok niya yung daliri niya, pipitikin ko yon. Sa paningin ko, mas mabuti nang maramdaman mo yung pitik kesa sa makuryente ka. Yan yung kapamaraanan ko. Pero sa kanya, ang nararamdaman niya yung pain. Masakit, no? Pero hindi niya nararamdaman yung danger na meron palang kuryente yun na pwede niya ikamatay. Now, ganun rin po sa ating relasyon sa Diyos, no? Yung Diyos, yung kaalaman niya, infinite Tapos tayo parang mga sanggol lang na clueless sa mga ginagawa natin na ikapapahamak pala natin. Kaya minsan pinipitik tayo ng Diyos. Hindi natin naiintindihan yung nasa isip ng Diyos, pero ang nararamdaman natin minsan yung sakit, yung pain. Now, I think ganun din yung nangyayari dito sa Isaiah, no? Yung bayan ng Israel, pinadanas ng Diyos sa pugon ng pagdurusa doon sa Babylonia. Winasak yung templo nila kasi sumababa naman sila sa Diyos-Diyosan Tapos walang hustisya doon sa lugar nila, puro kasamaan ang nangyayari doon sa bansa nila, pinalaya sila ng Diyos. Pero mahal pa rin sila ng Diyos. Siguro yun yung pitik ng Diyos sa kanila hanggang sa makabalik muli sila sa kanilang bayan. So, tayo rin po, no? Minsan nakakaranas tayo ng pitik ng Diyos. Yung sakit yung nararamdaman natin, minsan hindi natin naunawaan si Lord. But maybe, yun ay ipaliwanag sa atin ng Lord kung ano yung nangyayari. Pero kung hindi man tayo tumanggap ng explanation, kailangan po nating magtiwala sa kabutihan ng Diyos at sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Trusting in God's plan. Number 3 po, God's sovereignty encourages humility. Dahil yung Diyos, siya yung may infinite knowledge, siya yung merong kaparaanan na hindi nating kaparaanan, at siya po yung may control sa lahat ng bagay. Ang tawag po kasi ng sovereignty Talagang kontrolado niya lahat ng bagay. Because of that, pwede po tayo o nararapat po tayong magpaka-humble, magpakumbaba sa Diyos. Na Lord, hindi ko talaga naunawahan kung ano nangyayari sa buhay ko. Pero Lord, I put my trust in you. Pagtitiwalaan ko kayo because you are my sovereign Lord. Kayo yung Diyos na may control sa lahat. Kayo yung nag-orchestrate ng aking buhay. Kayo yung may control ng istorya ng buhay ko at gusto niyong gamitin ako para sa inyong kaluwalhatian. Kung ano man ang mangyayari sa akin along the way, I will put my trust in you. Magtitiwala ako. Kahit minsan nararamdaman ko yung sakit ng pitik ninyo, I will put my trust in you. God's sovereignty encourages humility. Talagang magpapakumbaba tayo sa sovereignty ng Panginoon. Now, ilan po sa mga application mula sa mga talatang ito? Ito po yung pinakauna. Trust God's plan. Now, una pong pagtiwalaan natin, yung Diyos mabuti. Ang Diyos hindi siya nagpaplano ng masama sa atin. Hindi rin siya nag-iisip ng bagay na ikapapahamak natin. Ang plano ng Diyos mabuti, maganda. Tayo lang naman talaga yung gumagawa ng mga hakbang na ikapapahamak natin. Tayo lang naman talaga yung tumatalikod sa napakagandang plano ng Diyos. Kaya minsan yung mga nangyari sa buhay natin, yung mga pangit. Now, we have to trust that God is good. Mabuti ang Diyos sa ating buhay. Pangalawa, kailangan natin pagtiwalaan na yung Diyos
siya yung may control dun sa plano niya. Napakaganda ng plano niya at kailangan natin pagtiwalaan yan. Trust God's plan. Sabi po sa mga talatang ito, no? My thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways. So, iba yung kaparaanan ng Diyos, iba yung isipan ng Diyos. Kailangan natin pagtiwalaan yung plano niya. Pangalawa po, follow God's ways. Sumunod ka lang. Sundin mo lang yung mga kaparaanan ng Diyos. Ito po ay nararapat nating gawin, no? Araw-araw. Lalo-lalo na sa mga panahon na parang nandun tayo sa kadiliman. Clueless tayo. Lord, meron akong 2 patutunguhan. 2 options. Kung hindi man ito yung options nyo, magbukas po kayo ng ibang oportunidad. Kung alin po dito, Panginoon, yung nararapat kong sundin, Lord, tulungan niyo po akong sumunod sa inyo, sa inyong kaparaanan. Minsan, along the way, sa ating paglalakbay, minsan di talaga natin maintindihan. Or minsan, confusing. Ang daming direksyon. Ang kailangan lang po talaga natin ay, una, magtiwala at sumunod. Mag-cooperate sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, napakalaga bilang mga Kristiyano na follower tayo tagasunod tayo ng Panginoon. At sinusundan natin yung gabay ng Diyos sa atin. Kasi ang gabay ng Diyos sa atin, laging ang direction niyan, patungo sa mabuting plano ng Diyos. Hindi ka magkakamali sa iyong buhay at sa iyong mga desisyon sa buhay kung alam mo sa sarili mo na ang sinusunod mo, yung leading ng Panginoon, yung kaparaanan ng Panginoon. Minsan di natin naiintindihan, di natin naunawaan. Pero yun ang pinakatamang desisyon. Yung sumunod tayo sa kagustuhan ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos. Pangatlo po, be humble before God. Because God is sovereign. Since God is sovereign, since God knows all things, ang Diyos ang nakakalam ng lahat ng bagay. Yung kanyang isip ay parang tao sa uod Parang ganun yung level Basta yung isip ng Diyos iba, sobrang lawak, infinite. Yung wisdom natin, very limited lang. Kaya po, kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, pag dumaranas tayo ng paghihirap, sasabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ko gusto yung ginagawa niyo sa buhay ko. No? Isipin yung mga Israelita, pinadala sa Babylonia, pwede ba sila mag-complain, magreklamo sa Panginoon, Lord, hindi ko gusto yung ginagawa niyo sa akin Mukhang mali yung plano niyo sa akin. Mukhang hindi maganda yung nangyayari sa buhay ko. Those kinds of complaint, yung mag-grumble, hindi po tayo nag-grumble Imbis na mag-grumble, maging humble, no? Magpakumbaba sa Lord na, Lord, siguro kaya ako dumadanas ng Babylonia na ito. Pinadala niyo ako sa Babylonia kasi gumawa ako ng isang kasalanan na kailangan talaga ng pitik ng disiplina ng Diyos. So kapag pinipitik tayo ng Panginoon, huwag nating isipin hindi tayo mahal ng Diyos. Isipin natin mahal tayo ng Diyos, kaya tayo dumaranas ng pagdidisiplina. Kung paano dinisiplina ng Diyos yung kanyang sariling bayan sa panahon ni Isaiah. So let's just be humble before God. Imbes na magreklamo, mag-complain, magpakumbaba. Instead of grumbling, be humble before God. Now, para naman po sa ating discussion, why is humility so important in our journey with God? Bakit yung pagpapakumbaba sa Diyos na marunong sa lahat? Diyos na may alam sa lahat. Bakit natin kailangan magpakumbaba sa sovereign God na yon? Bakit importante yung humility sa ating paglalakbay kasama ng Diyos? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion group. At para naman po sa ating panalangin, Father, I praise and thank you because you are our Father in heaven. Salamat, Panginoon, kayong aming Diyos amang nasa langit. You know what is best for us, your children. Your thoughts and ways are higher than ours. Please help us cultivate our faith in you, enabling us to trust your plan and obey your ways. Thank you because you never give up on us. You keep disciplining us and redirecting us to your wonderful plan. We are grateful for your love and abounding grace. Thank you, Lord God.
Napakabuti nyo. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin dito sa ating devotion ngayong araw, si Sir Dennis and Ma'am Elsie. Maraming salamat po sa inyo. At sa pagtulong niyo, Sir Dennis, sa aking sa security ng aking internet. So, thank you very much. At kung meron po kayo natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.